at this point, anak, I don't know, this dream of having you would turn to reality. A month before our 10th year anniversary, my doctor told us that we were 7 weeks pregnant. For a reason, I was surprised by God's secret plan. When I was about to lose hope, when I was in the process of accepting the reality that my husband and I would never have our own child because of my sickness, that's the time God has sent us a big blessing to remind us that nothing is impossible with Him. We are forever grateful to you, Lord, for everything you have done for us. Fresh from the airport! Kadadating ko lang dito sa Germany. At ito na yung tummy ko. 19 weeks pregnant na ako. We know already the gender of our baby since Monday. My love, come on. Yeah, you're the one who get me pregnant. I'm not alone here. We're both pregnant. Come on. This is what you want to make a video about. Yeah, I'm filming now. Come. What did you take my... Hello. Next man. Let me hard. Shake it. Not shake it. Shake it. 34 weeks na. I'm one baby. Kennedy. Hello. 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 She's shy to you, Shy? my love. Why is like that, my Shy? love? Hello. I'm shy. How we found out na buntis kami ng husband ko? If you have noticed, wala kaming video na positive kami sa pregnancy test. Kasi wala naman talaga. As in, lahat ng tinake ko ng pregnancy test were negative ang result. Alam niyo ba kung paano namin nalaman yun na buntis kami ng husband ko?
was from my resident doctor. Pumunta pala ako sa resident doctor ko kasi may mga, aside sa hindi ako dinatnan that month, may naramdaman akong kakaiba sa mga dibdib ko. Dahil doon, nag-pregnancy test ulit ako. Yun yung last na pregnancy test ko, pero negative din. Kaya hindi ko talaga inisip na buntis ako. Kahit na pagkatapos noon, may kakaiba na naman akong naramdaman sa puson ko at may lower back pain na din ako. Kaya pumunta ako sa resident doctor ko after ng bakasyon namin. And then, sabi niya sa akin, baka buntis ka. Sabi ko, imposible naman, Doc, na buntis ako kasi 2 times akong nag-pregnancy test. I mean, sunod-sunod na buwan na nag-pregnancy test ako. Negative yung last pregnancy test ko pa rin. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, just to make sure, i-pregnancy test kita, pero through blood test, sabi niya sa akin, hindi urine. Kaya nag-take kami ng blood test ko. And then umuwi na ako. And then after 2 days, tinawagan niya kami ng husband ko. Nung sinabi niya sa akin na buntis ako, based sa HCG level ko, yung unang na-process sa utak ko, yung husband ko, masaya siya. Kinis agad niya ako pagrinig niya sa doktor, kasi ni-loudspeaker ko ba yung phone. Nabuntis ako. Kinis niya agad ako. Kasi sobrang saya niya. Ako, kabaliktaran, hindi happiness yung unang nag-process sa utak ko at sa dibdib ko. Takot or pag-aalala yung unang na-feel ko ba. Kasi ayoko maranasan ulit yung naranasan ko 2 years ago. May kasi ako, basta putol yung yung tawag. Sabi ko, Lord, please, huwag mo naman akong paasahin na naman. Pinoproseso ko pa naman yung ko, sarili ko, ilit ko na itong isa sa mga greatest dreams ko na magkaanak. Okay na. Basta, yun, basta sabi ko sa kanya, kahit nung hindi pa namin nalaman na buntis ako, kinakausap ko na siya na kung hindi mo talaga will, Lord, na magkaanak kami, kung ano man yung rason mo, sana lang, tulungan nyo na lang ako na i-accept yun ba, na maintindihan ko eventually, na maging totally accepted ko na yung reality na hindi na kami magkakaanak ng husband ko. Sabi ko sa kanya, enjoy ko na lang yung ibang blessings na binibigay mo sa akin. Yun na lang ang i-focus ko. Pero yung isa sa mga greatest dreams ko, i-let ko na lang. Pagkatapos ng tawag pala, on the next day, pumunta kami ng husband ko sa resident doctor para maklaro ba kung normal ba yung HCG level ko. Kasi yung maranasan na naman yung naranasan ko 2 years ago ba na sobrang sakit. Na abnormal yung HCG level ko 2 years ago. Na buntis ako pero hanggang sa dugo lang ba, wala silang nakitang something sa loob ko. Dugo lang yung na nagpapatunay na buntis ako, pero sa tiyan ko wala silang nakita. Pero this time, nung pumunta kami sa resident doctor ko, yung una talagang sinabi ko, yung result, tapos sabi ko na, normal ba, Doc, yung result ng HCG level ko? Siya, oo, normal, you are 7 weeks pregnant. Since hindi naman siya
OB-GYN, nirefer niya ako sa ibang OB-GYN kasi yung talagang OB-GYN ko, in holiday pa, just to make sure kung nasa mabuti bang kalagayan yung pinagdadala ko. Kaya noong nasa OB-GYN na ako, sa ibang OB-GYN, in-ultrasound ako, tapos tinanong ko agad yung OB-GYN kung normal ba siya. Oo, normal. You are 7 weeks pregnant. Doon, umiyak na talaga ako ng umiyak. As in, wala yung husband ko sa loob ng clinic kasi maraming patients. Doon siya sa labas naghintay sa akin. Kaya yung paglabas ko sa clinic, naghintay siya. Yun, sabi ko, buntis tayo. Kasi sobrang saya niya. Kinisinaw niya ako. Iyak nang iyak ako that time. Sa sobrang, kaligayahan. Hindi ko talaga in-expect. As in, sobrang saya ko noon. Doon na, tuloy-tuloy na. From the first prenatal check-up until natapos yung pregnancy journey ko, yung prenatal. Okay lahat. And finally, nanagyan ni anak kasi thank you so much, Lord. Tama talaga yung yung sinabi ni Tony Gonzaga. Gusto ko talaga siya yung niya. She has full of wisdom. Sabi niya sa vlog niya, kapag ilit ko mo na yung isang bagay na gusto mo, ilit ko mo, surrender mo kay God, maganda yung result. Yun talaga yung tama talaga siya. What's that baby blue song? Yun lang kasi. Yeah, I know you're happy.